Hinihikayat ngayon ng palasyo at ng PHIVOLCS ang publiko na magkusa na ring inspeksyonin at siguruhing matibay ang ating mga bahay. Ang lindol kasing tulad ng naganap sa may Eastern Visayas itong Biyernes ng gabi maaring magdulot ng aftershocks na tatagal ng ilang buwan. Balitang hatid ni Ian Cruz. Ganito kalakas ang pagginig kapag sinabing Intensity 7 ang lindol. Kumagalaw ang pader at sahig, malakas ang paggewang na nakasabit na ilaw. Mahirap na rin tumayo, lalo na yung mga nasa mataas na lugar. Ganito marahil ang naranasang pagginig ng mga taga-Eastern Samar at Tacloban. Ayon sa PHIVOLCS, malaking bagay ang tama at matibay na konstruksyon ng mga bahay at gusali. Sa videong ito na bahagi ng pag-aaral ng PHIVOLCS at JICA, makikitang nawasak ng tuluyan ang isang bahay na hindi sumunod sa tamang disenyo. Structurally, sound siya at hindi siya kailangan mag-collapse. No? So, tinitignan natin kung matibay yung mga columns nito o mga beams kasi ito yung nagdidikit o yung nag-maintain ng integrity ng building natin. Ang mga hanging object at iba pang bagay na nakadikit sa dingding dapat stable ang pagkakabit para hindi bumagsak. Ang mga cabinet of furniture maaring i-screw sa sahig o dingding para hindi raw bumagsak o gumalaw. Sa gitna ng pagyanig, huwag daw magpanik. Napapansin nga sa lahat ng studies all over the world na yung mga taong talagang unang tumatakbo, sila yung part of the casualty count. No? So, mas maganda, we stay put and do the cover and hold procedure. Meaning, pupunta po tayo sa isang matibay na lamesa at hintayin po nating humina yung pagyanig. Saka po tayo talaga lalabas. Kung nasa labas naman, magtungo sa open area, malayo sa mga poste ng kuryente at mga estruktura. Kung malapit sa dalampasigan at may malakas na lindol, agad lumikas sa mas mataas na lugar dahil sa posibilidad na magka-tsunami. Ian Cruz, GMA News.